Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng What Day is Today? Martes. Ako po si Karen para po sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. Ito po ay isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali rin po sa inyong lahat. Tita, wala yung ating... Wala yung magulo. Ay, nako. Pero tingin ko nakikinig yan ngayon eh. Ay, nako. Sa Tagaytay siya, di ba? Hindi po, tayo abot doon. May ibang mission daw. So hanggang bukas tingnan natin kung hanggang kailan yung mission niya. Pero kahit wala naman si Among Jean, at tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating kwentuhan. At ngayong araw na ito, di ba tita, meron tayong special celebration. Tinalakay na natin yung buhay ng santong ito nung simula natin, di ba, sa Kwentuhang Katoliko. Oo. Nung nasa history at yung mga persons involved. Pahapyaw. Pahapyaw. Yung ating saint for the day, siya po ay si Saint Leo the Great, di ba tita? Oo. Saint Pope Leo the Great. At para hindi tayo nalilito, ito yung si Pope Leo the First. Kauna-unahan. Yung unang Leo. Opo. Kasi marami sila eh. At yan yung buhay niya. Naku, napaka makasaysayan at very exciting. Although hindi yun yung focus ng ating kwentuhan para sa araw na ito. Pero papasadahan natin ng konting-konti, tita, di ba? Oo. Si Pope Leo, ano nga po yung nangyari sa kanya? Bakit siya bakit naging great? Ano yung ibig sabihin? Yun ba yung kanyang surname? Yun yung tanong sa akin ng isang bata eh. Hindi. Dahil sa kanyang mga nagawa para sa simbahan. Oo. Marami siyang achievement baga. Ayun. Oo. Saka hindi ka naman magiging doktor kung wala ka naman talagang magandang naitulong, bahagi sa simbahan. Actually, yun po yung ating pag-uusapan sa araw na ito eh. Ano nga ba yung mga doctor of the church na tinatawag? Sino nga ba itong mga, ang dami nila, 37 na po yata, 36 or 37 na ngayon, di ba? 36 pa lang. 36. Recently, this year lang. Kasama yun huli. May itinalaga o may proclaimed na doctor of the church si Pope Francis. So, sino nga ba? Kasi nung isang beses habang dinidiscuss natin yung mga Santa Teresita, di ba? Mga doctors of the church. Na simulan na po namin yan. Kaya lang, tita, sa kadaldala namin ni Among Jean, hindi natapos. Hindi nasagutan. Kung ano nga ba yung ibig sabihin ng doctor of the church. Yung doctor of the church title yun, kumbaga parang nag-aral ka, although hindi naman formal education yan, no? Hindi ibinibigay, kailangan. Oo, hindi Kailangan. Ibinibigay ng simbahan sa mga taong kinikilala nila dahil sa importanteng contribution nila sa theology or doktrina ng simbahan. Ito yung usually tinatawag natin ecclesiastical writers sila, no? Yes. Na nakatanggap ng titulong ito dahil sa kalamangan na ibinigay nila sa simbahan, hindi lang noong panahon nila, kundi hanggang ngayon. Kaya nga ang usually na ibibigay yung yung title na Doctor of the Church, kuminsan patay na sila ng mahigit 1,000 years. Yun nga, dahil lang nagagamit natin, pero may mga recent, pero usually mahigit 1,000 years bago nila na-i-confer yung title na Doctor of the Church. Kasi dapat na-test, tita, di ba? Oo. Parang na-imagine ko yung mga problem solving sa math tsaka sa science. Oo. Hindi porket nakuha mo ngayon, tama. Kailangan tinetest lagi kung parang mga operations din, di ba? Hindi naman agad dinidecide ng simbahan na, ngayon, okay ito.
ayos na siya, hindi. Naku, mapapasarap yung kwentuhan natin ngayon kasi una, ano nga ba yung ibig sabihin ng salitang doktor? Kasi pag narinig mo yung doktor, ni-imagine natin, di ba tita, yung mga may stethoscope, yung mga naka-lab coat, yung mga doctor of medicine o yung mga surgeon, mga nag-oopera. Ito galing sa Latin word na docere. Ay ibig sabihin talaga ay magturo. Pagtuturo, tama. Pagtuturo siya. Tita, yung old meaning pala niyan, mga 1300s pa. Di matagal na palang ginagamit yung doctor, yung salitang doktor. Bago pa tayo nagkaroon ng mga medical doctor sa universities, di ba? Kasi yung modern... Sa mga PhD. Yes. Yung mga modern universities o mga pamantasan, tulad po ng kakilala natin ngayon, di ba dito lang sa Pampanga, ilan yung ating mga universities? Meron tayong University of the Assumption, yan, sa Archdiocese. Tapos may dalawa na Catholic din naman or at least run by private Catholic individuals, di ba? Yung Holy Angel University at yung isa pa, yung Angeles University Foundation. Yung mga yan, parang din yung mga nasa Manila, pwede rin secular, University of the Philippines. Pag university, may standards po yan, tita, di ba? Oo. Yung aapak ka talaga, so may departments ka, may faculties. Kung isa lang yung faculty mo, kunwari, Faculty of Science o let's say Faculty of Education, hindi pa yata yan considered na university. Oo, kung isa lang. Parang institute or baga isang line of ano lang. Opo, college siguro. Pero pag university, ibig sabihin yung across disciplines. So yan yung mga universities ngayon at yung mga pinakamataas na ipinapataw na degree, yan yung doctorate. Pero bago po pala ginamit yung salitang doctor na pinapataw sa mga universities, yung mga scholastic disciplines, gamit na po pala yan, tita. Oo, sa simbahan natin. Kasi ang ibig palang sabihin ng doctor, religious teacher, advisor, or scholar. Tapos, later on, mga 14th century, gamit na ito, later on siguro, 13th, 14th century. Ibig sabihin yung holder of the highest degree in university. At ang ibig sabihin, ang isang ibig sabihin din ng doctor, tagapag-ayos. If there is something wrong, aayusin niya. So, yung may philosophy, pag may hindi pagkakaintindihan, tatawagin yung Doctor of Philosophy at aayusin kung ano ba. So, ibig sabihin, inaayos niya talaga. So, dun po siguro galing, tita, no? Yung, kung saan natin nakuha yung Doctor of Medicine, ibig sabihin, manggagamot. Naging taga-ayos ng health natin. Yun. Pero yung ibig sabihin nung una, teacher, religious teacher, yun pala yung ibig sabihin ng doctor. Ecclesia. Yun ang ecclesiastical writers ang Kaya pag sinabi natin na doctor of the church, doon tayo nagmumula. Yung unang gamit, hindi itong doctor, I am sick. Call the doctor very quick. Naku, sa ating listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, i-text lang po ninyo yung tanong natin para sa araw na ito. Meron ba kayong kakilalang doctor of the church na pinagdedebosyonan nyo? O meron ba kayong kaibigang doktor o favorite na doctor na siya yung pwedeng doctor of medicine, pwedeng doctor of philosophy, pwedeng doctor of education, o kung ano man yung doctor narating nila na grado o degree. Text lang po ninyo sa aming mga numbers. Sa mga smart subscribers, 0918-351-8282. Sa Globe subscribers, 0917-363-3738. At sa Sun subscribers, 0923-231-4124. Text po kayo. Text po ninyo yung inyong mga kwento habang tayo ay nakikinig sa isang magandang tugtugin. Left
shadow of your wings, my melody is you. Mercy is the rain on the desert of my soul. Oh Lord, I raise my lifeless eyes and see your glory shine, how your kindness overflows. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Tita, yung mga Doctors of the Church, ilan nga po ulit? 36. 36. Yung may nagtatanong sa atin etong aking my dear classmate, si Jadine, sabi niya, di ba si San Basilio, doctor din yon, Doctor of the Church? Oo. Si San Basilio actually, isa sa mga Doctors of the Church of the Eastern Rite or of the Eastern Church. At, isa siya sa mga great doctors of the East. Yeah. At ang galing-galing kasi yung si San Basilio, madalang po pala yung mga may patron sa kanya sa Roman Catholicism. Pero dito sa Pampanga meron, may baryo tayo na San Basilio. Ilan yan? Sa amin lang may isa. San Basilio, Santa Rita. So, again, tita, ulitin natin, ano nga ba yung mga Doctors of the Church? Ano nga ba yung pinanggagalingan ng sinasabi nating ito? Doctor of the Church, may qualification po ba, tita? Para maging Doctor of the Church ka? Oo, may qualification yan. Noon, puro lalaki nga. Ngayon, at least may mga girls babae na. Oo. Ang qualification niya, una, yung eminent learning na sinasabi o mabunying kaalaman tungkol sa faith, no? Mataas. Siyempre, kahit papano, may pinag-aralan ka kasi pag faith, hindi pwedeng chop suey. Hula-hula. Hindi pwedeng hula-hula. Yung pagkakaintindi mo sa theological teachings mo, yung tinuturo mo talagang naidedefensa mo. Yun. So, eminent learning. Dapat tapos, orthodox. Yun, orthodoxy, ibig sabihin, hindi yung Catholic or hindi yung Orthodox Church. Orthodox, ibig sabihin, yung naaayon. Hindi tumatalilis at hindi kung saan pumupunta yung tinuturo. Hindi magiging schismatic yung
Talagang yun, marubrub yung pagkakaalam doon sa tinuturo mo. So, nakaayon tita sa sa turo ng simbahan. Oo. Of all times. At all times talaga. At saka yung pangalawa, yung mataas ang pagkakabanalan mo. So, namuhay hindi lang basta banal ka lang, hindi banal. Nice, hindi ganon. High degree of sanctity talaga. Ay, opo. Pag tiningnan ko yung, hindi talaga yung nice lang, tita, di ba? Kasi ngayong panahon natin, kung minsan naisip natin yung mga taong, di ba yung tinuturo natin, kayong mga katikista, di ba, sasabihin ninyo, be nice. Oo. Kailangan naman nice yung mga bata. Pero kung minsan, pag dinalan nila yan sa paglaki, yung feeling nila yung nice, yung laging obedient kahit hindi na tama yung pinapagawa sa kanila ng mga boss nila. Ay, kasi nagtrabaho ako sa government, di ba, tita? Oo, pareho tayo. Oo nga. Kaya alam natin yan. Di ba kung minsan, may mga unsuspecting yung mga lumaking masunurin. Tapos yung idea nila ng pagiging banal, pagiging nice. Basta susunod ka lang, blind obedience. Pag tinitingnan ko po yung listahan ng mga doctors of the church natin, may ngayon. may tita, pag tiningnan mo, hindi sila yung mga nice lang Pag, kunyari, si San Agustin, nung bago yung conversion niya. Convert naman, hindi naman siya nice niyan. Tapos yung si Saint Anselm o si Isidore of Seville. Ayan, ito si Leo the Great. Siguro may mga sumakit din yung ulo nang dahil sa kanila. Mga matataas ang nila, yung mga anong tawag doon? Yung personality nila. O dominant mga personality na mga yan Tsaka, yan, Robert Bellarmine, yung mga Jesuita. May ilan dito. Tapos si Hildegard of Bingen. Di ba yan, tita? Madre Abbess. Diba? Oo. Ang qualification talaga pang tatlo ay yung proclamation by the church na talagang inihayag ng simbahan na ikaw ay gagawin nilang isang doctor of the church. Yun sanctity na sinasabi natin usually mga santa na yan, mga santo na yan. Si Hildegard lang ang na-proclaim o binalak na i-proclaim na maging doctor of the church na hindi pa siya santa. Beatified pa lang. Si beatified pa lang si Pope Benedict. Pope Benedict talaga. Gumawa ng yung kwento niya, di ba? Gumawa ng steer. Parang nagkaroon ng alingas-ngas. Kasi sinabihan na ni Pope Benedict yung sablang memalan ng Galilea. Sinabi na niya na balak niyang i-proclaim si Hildegard bilang isang doctor of the church. O di, sige. Kasi sabi naman ng mga Benedictines, yung auntie ko, sabi niya nun, hindi na kailangan daw para sa kanila kasi matagal na daw siyang nilang niregard as doctor. Nakinikilala bilang isang saint. Pero sabi ko, auntie, hindi po sinabi na ni Pope Benedict na ipoproclaim siya. Sabi niya, teka muna, formally, officially, hindi pa yan na kakanonize. Sabi ko, pinagdudahan pa ako ng auntie ko noon Sabi niya, saan mo na naman yan napulot? Auntie, official news po yun from the Vatican. Kasi nasa internet Oo nga. So, yung ginawa ni Pope Benedict, pagka-proclaim yata, halos sabay, pagka-canonize, sinabay. Mayo yata yung canonization by October 2012 po yan, naaalala ko Mayo yung canonization, by October na siya, Doctor of the Church. Napakahusay ng mga santong nagiging Doctors of the Church, tita, di ba? Kasi yung sabi nga po ninyo, tatlo yung qualifications para maging doctor of the church ka. Hindi kung sino-sino na lang. Kasi kung sino-sino na lang, magaling. Baka Dr. Quack-Quack din. Dr. Quack of the church. Hindi pwede. So, una, eminent learning. Yun nga, yung sabi ni tita kanina na mabunying kaalaman. High degree of sanctity. Mataas ang kabanalan niya. So, hindi lang yung basta hindi lang banal. Oo nga, kasi yung mga martyrs, banal naman yung mga yan, pero hindi napoproclaim na doctors of the church daw. Hindi. No, walang martyr sa mga naproclaim na doctor of the church. Kunyari, yung sa amin, tita, yung patron saint ng aming parokya, si Santa Rita, hindi mo naman masasabing hindi siya banal. Naging banal siya, di ba? Pero hindi siya doctor of the church.
Kasi may qualification pang kailangan. Hindi porket banal ka, doctor of the church ka na. Oo. Kasi required yun, may itinuro ka. Usually kasi pag sinabi nating banal, ay banal sa relasyon niya sa Diyos di ba? Opo. So yun, isa lang yun sa mga qualification. Yun, eminent learning, yun ang nagiging problema. I think yun yung, kumbaga tita, di ba, yung background o pinaka-basic na requirement, yung eminent learning. Oo. Kasi pag doctor ka nga naman, tulad kanina, nung pinuntahan po natin, ano nga ba yung ibig sabihin talaga ng doctor? Ano yung pinag-ugatan ng salitang doctor? Religious teacher, advisor, scholar. Yung ganun yung pinagmulan pantas. Tama po ba? Pantas, oo. Yan ang tamang word na doon. So, yung mataas talaga yung kaalaman mo. Oo. At nagtuturo ka. Hindi pwedeng, kahit, kunyari, nga naman tita, di ba, may mga may mga matataas yung kaalaman, pero hindi naman sila nagtuturo. O hindi nila sinusulat. At ang word talagang ginagamit noon panahon na yun ay confessor. Confessor, yes. Ngayon, ang tawag natin confessor, yung pagkukumpisal ka, di ba? Ay, tita, kailangan nating daanan yan. Kasi ngayon, pag sinabi mo, lalo na pag mga bata, kami, di ba, we have regular confessors. Talagang pinupuntahan namin yan na regularly sa kanya ka nagkukumpisal. So, when I say, I have a father confessor by the name of, ganyan. So, yung father confessor ko po bang yun? Pwede na siyang maging saint confessor? Ay, hindi, di ba? Kasi, yung ibig sabihin ng confessor, pag in-apply natin sa mga santo, sa mga doctors, ibig sabihin, they confess their faith. Oo. Ito yung titulong binibigay sa mga mga lalaking santo na hindi namatay dahil sa faith, hindi mga martyr. Pero sila yung nag-attest o yung nagpatunay ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Isinabuhay nila. Although, nag-suffer sila ng persecution, pero hindi sila pinatay. Yes. Nang dahil sa faith nila. Pwede naman kasi yung persecution. Kunyari, yung mga madre natin, tita, di ba, na-persecute sila sa loob ng kumbento. Ay, oo naman. They were not persecuted for their faith. Pero may ibang, kumbaga may ibang issue. Kasi, pag iniisip nga naman, di ba yung mga mystics, isipin mo nga naman. Kunyari, tita, ngayon, pag nakita ko kayong lumuluhod na walang niluluhuran at nakikipag-usap, kunwari, sabihin, tita Shirley, anong nangyayari sa'yo? Nagkakaroon na ng sa utak. Hindi mo alam. Yun, yung una mong iisipin. Pero hindi mo alam, baka naman mamaya may apparition na, yun na tunay na apparition. But that has to be proven later on kasi. Ay, mahirap nga, oo. Diba, tita? Oo. So, kung kayo makikita nyo yung Virgin Mary mamaya, ibig sabihin, kailangan handa kang ma-persecute. Dadala akong camera. Hindi magre-register. Baka sakali mag-register. Ayun. Although yung mga confessor ngayon, hindi na confessor ang tawag natin sa kanila ngayon. Ano na po? Yun talagang kung ano yung titulo nila. Kung Pope siya, di Pope, Bishop, Deacon, o kaya kung Holy Woman siya, hindi siya nun, ganon. O kaya kung Madre siya, religious, ganon, o Virgin. Virgin, okay. Hindi na ginagamit yung word na confessor. Pero noon, ang bestihan talaga para maging doctor of the church ka, confessor, sabi nila. Confessor, ibig sabihin, talagang ipinroclaim mo yung pagmamahal mo sa Diyos at kung ano yung alam mo. Kaya, ang dami sa kanila yung writings nila. Pag pinasa mo, kunwari, si San Agustin, di ba, tita? Yan yung alam natin kasi Augustinian province tayo dati. Pag binuksan mo yung libro niya at may random, humanap ka ng random paragraph, parang feeling mo, sino ba yung sinusulatan ng love letter ng mamang Santo, ito? Ang Diyos pala, di ba? Yung napaka-romantic ng ibang mga sulatin at ilang centuries ago, applied yun. Hanggang ngayon, pag binasa mo, totoo pa rin. Oo. Yun ang sinasabi nila, di ba? Na hindi nag-change yung turo nila. At that time, nabuhay sila hanggang ngayon. So, yung classifications na yun, yung doctors, pag sinabing doctors, ibig sabihin, imitator ka ni Kristo bilang isang teacher. Bilang isang tagaturo. Dahil kung martyr ka, model ka ni Kristo bilang isang martyr. Meron din tinatawag na pastor in line of Christ as good shepherd, ganon. Then, kung virgin ka, imitator ni Kristo bilang isang celibate. At kung sa kalinisan. Kalinisan. Saka yun, holy men and women naman,
imitator sila sa humanity ni Kristo. So may category din ang ano niyan. So doon pumasok yung doctors bilang paggagaya kay Kristo bilang isang talaturo, isang teacher. Ay, sus. Pag ibig sabihin, kung tayo may kanya-kanyang papel sa buhay, yung role pala ng mga doctors of the church na ito, more on the intellectual, more on the academic na area. May tanong po tayo? May text si 6967. Nice. Yun naman, Doctor of Divinity. Ano po yun, sabi niya? Doctor of Divinity. Usually, yan yung kino-confer kapag naging obispo o yung automatic yun eh. May ibang monsenyor yata pwede nang bigyan ng Doctor of Divinity. Usually, kung nagiging administrador ng isang diocese o ng isang basta jurisdiction, di ba, tita? Ang alam ko sa bishop, automatic yun. Pag naging bishop ka, confer ka ng Doctor of Divinity. Honorary degree, yung Doctor of Divinity. You don't earn that in an academic setting. Usually, binibigay daw yan sa individuals, yung mga who have devoted their lives to theological pursuits or community betterment. So, kung ano ka nga naman, kung ikaw ay isang obispo, we can assume that. Kasi yung pamamastol mo pa lang at yung mga paghohomilya mo pa lang kailangan ayos eh. Dahil 'di ba sinasabi po natin dati pa, tita, pag ikaw ay obispo, yung mga pagtuturo mo part na yan ng magisterium. Kasi kung hindi part ng magisterium ay mapipilantik ka. Ay nako. Okay. So yung balikan po natin, no, yung saint for the day natin, si Saint Leo the First or Leo the Great. Isa siyang doctor of the church. Yan si Pope Leo. Tita, bakit nga ba, ano nga po ba doctor of the church? Ano ba yung pinagtanggol niya at ano nga ba yung kanyang ano yung pag sinabi mong Pope Leo the Great, ano yung una mong maiisip? Kasi ako, yung favorite ko na sa mga the great na yan, si Pope Gregory, Reformer. Si Pope Leo, ano nga po ba siya? Pag una mong narinig yung pangalan niya, ano yung maiisip? Yung pinagtanggol niya ang Rome, yun anong tawag doon? Petrine Supremacy ba? Oo, yun. Na kung sino man ang pumalit kay San Pedro, siya yun, sinusundan na namumuno sa buong mundo, hindi lang doon sa Rome. Kasi noon bago-bago pa lang yung simbahan natin medyo may mga gulo din, di ba? Ayo po. Maraming gustong mas sila yung nasusunod ganon. So siya ginawa niya, parang ginawa niyang formal, finormalize niya yung pagiging pagsunod sa patakaran na kung anong desisyon ng Roma, kung sino man nakaupo doon o yung bishop doon sa Rome, yun ang nasusunod. Dahil yun parang, yun ang agreement by agreement na yun ang gustong ipasunod sa buong mundo sa simbahan. Hindi lang doon sa Roma. So, Petrine Supremacy or yung doctrine of Petrine Supremacy na yun din ang sinusundan natin hanggang ngayon. Opo. Kung sino yung Pope at kung anong naging desisyon niya, yun ang susundin natin. Opo. Parang ganon. Yung isang tawag pa yata nila, Papal Primacy. Oo, Papal Primacy. Ang tama. Kasi yun yung pinag-iba po natin sa ibang mga relihiyon at mga sekta, di ba? Sabi nga natin, yung Santa Iglesia o yung simbahang Katoliko, kaya naiiba yan, hindi yan nagkakawatak-watak. Yung mga tinuturo niyan, iisa lang. At yun lang yung paniniwalaan. Hindi tayo pwedeng maging chapsuy o halo-halo. May yung pagkawatak-watak. Yung simbahan natin buo pa rin. Although meron sa atin mga ilan kasamahan natin na humihiwalay. Opo. Oo. Ayun. Pero buo pa rin yung simbahan. Opo, tita. Yun nga kasi ngayon, ang ibig sabihin, kung ayaw mong sumunod sa ganitong mga turo, pwede ka namang lumabas. Oo. Pero hindi ka na Katoliko. Oo. Sa ibang mga sekta kasi, 'di ba, pare-parehong ganito. Hindi ko na sasabihin kung ano, pero iba-iba yung mga turo.
Pero ano daw sila, iisa lang same ang religion nila. Iisang relihiyon, iisang sekta. Lahat sila ganito yung tawag. Pero may joke nga yan, di ba? Sabi niya, pag Katoliko yung nag-away, nagkakaroon ng iba-ibang kongregasyon. Pero pag ibang relihiyon daw yung nag-away, kanya-kanyang simbahan. Tama. Kasi we recognize the different charisms Yung kanya-kanya tayo ng gifts, kanya-kanya tayo ng strengths at weaknesses. Pero pwede namang magsama-sama na hindi nagkakasigalot, hindi nagkakagulo na naghihiwalay. Kaya pwede naman, ang daming mga congregation na gano'n na hindi na sila nagkasundo about something. Ano naman mga detalye na yan, tita, di ba? Di ba yung mga Dominicans, may iba-ibang sangay. Pero, Dominican pa rin sila, Katoliko pa rin sila. May ibang mga Franciscans, gano'n din yata. Kung minsan lumalabas yung isang bagong order, ganyan. Pero Katoliko pa rin kasi yung tinuturo ng Santo Papa tanggap pa rin nila. Oo, yung charism lang naman ang pagkakaiba nila. Kaya yung focus nila. No? Opo. Kaya, pero tingnan mo yung mga, sabi nga nila, yung mga naging protestante nung sinimulan ni Martin Luther. Nung una si Luther lang yung humiwalay, tapos si Calvin. Ngayon, ilang libo na, tita? Sa States lang daw, 30,000 na yun. Yun, nila, iba-ibang rehistro. Ayun. Kaya, etong si Saint Leo, Pope Saint Leo the Great, malaki yung pagpapasalamat natin sa kanya. Kasi hanggang ngayon, iisa pa rin ang Santa Iglesia. May sinimulan siya na tinuloy naman po ng ibang mga Santo Papa at ibang mga nagturo sa atin, di ba, tita? Oo. Pero siya talaga yung nagmula nun. Pinagdiinin talaga na kung ano yung kay Pedro, yun din ang sa mga kasunod niya, yung kapalit niya. Na ang lahat ng bishop, may kanya-kanya silang pinapastulan. Pero, yung Roman Pontiff na tinatawag natin, o yung Pope, ay para sa buong simbahan. So, para walang gulo. So, kung ano yung tinuro ni Saint Leo, na anong year po ba siya namuhay? Kauna-unahang siglo namatay yata siya, year 461. Ano na tayo ngayon? 2015. So kung 150, 1,005 na ang may git na. So si Pope Leo, noong panahong yon, si Pope Francis, iisa pa rin. Di ba? At yung mga nasa kalagitnaan, nasa before Pope Francis, one line lang yan. One line of succession. Talagang maratetrace mo yan, Opo. Yan naman yung gusto kasi sa ating mga Katoliko Kung minsan, medyo nag-iiba ng anyo, pero yung buod pareho pa rin. Same substance. At itong si Pope Leo na to, tita, nakakatuwa siya kasi ang dami niyang kinalaban, di ba, na invaders. Ay, oo. Hindi lang invaders, mga heresies. Heretics, oo. Yun, yung favorite ko sa mga ginawa niya, ano nga ba yung pinagtanggol niya yung two natures ng ating Panginoon. Ng Panginoon. Oo. Kasi yung sinasabi daw nila noon, ay hindi, magkaiba talaga yan. Iba si Kristo, iba yung divine, iba yung human. Yung sabi niya, church doctrine. Ayan, nagsimula na yung mga doktrina na hanggang ngayon pinanghahawakan pa rin natin. Christ is one person, but possesses... Christology natin, Yes. Possesses two distinct natures, the divine and the human. So, yun yung simula daw ng early example, o yung unang, medyo na unang mga infallible papal pronouncements. Oo. Tapos, siya din yung nag-discuss nung, soteriology na yun, si Jesus, yung role niya as mediator and savior. Siya rin yun. So, kaya hindi lang yung defend niya, talagang marami din siyang tinuro na hanggang ngayon mga dasal na ginawa niya, marami din. Kahit ngayon ginagamit natin sa Advent, may mga dasal na ginawa siya. Imagine, ilang libong taon na yun. 1,500 years na, may git, no? At tita, nung panahon daw niya, pag may nilalabas siyang dokumento o pagtuturo, yung sinasabi nila, Peter has spoken by Leo. Hindi True Leo, oo.
di ngayon pwede rin nating sabihin, Peter has spoken through Francis. Aba, yung ating, yan yung pag-abot natin, di ba? Pag-abot sa history. Oo. At siya rin, gumawa rin siya ng sacramentary at that time. Na partly hanggang ngayon, meron pang, yung Roman sacramentary natin ngayon, nagbase pa rin doon. Although, meron ibang klase na pinagkuhaan pa rin ng pinaghuhugutan ngayon ng Roman sacramentary na ginagamit natin. Pero, yun una, siya rin gumawa. Kaya naman pala, tita, syempre, ang dami ng pinag-ugatan ng ginawa niyang yun Maraming pinagdaanan. May pag-aaral. I'm sure, masusi yung mga pag-aaral na ginawa niya. No wonder, yung mga teachings niya, ayun, buhay na buhay pa. At kaya siya naging doctor of the church. Yun yun ang dahilan. Yun ang punto ng maging doctor ka. Dapat, kung ano yung tinuturo mo at that time, hanggang ngayon, applicable. Opo. Kaya they waited more than 1,000 years bago ka i-proclaim na doctor ka. Ang galing, kasi yun nga yung sabi nga ninyo, may sacramentary, may mga prayers. Imagine. May mga songs, may mga hymns siya. Ay, alam ni Satch yung mga hymns niya. yung mga tinuturo sa atin ni Satch na nasa Tagaytay ngayon. I wonder kung ano yung mga pinagtutugtog niya doon. Pero na-imagine ko kung ano man yung mga tinutugtog ni Satch na kaluma-luma ang kanta. Alam ng mga lolo priests na nandun, pero alam din ng mga bata. Nag-enjoy yung mga lolo priests natin. Oo. At hanggang ngayon, yung mga batang pare. Special request siya. Aba! Oo. Ay, kaya po ba napadpad kaya yung hindi batang siya, yun doon? kahit hindi siya pare, nandoon siya sa retreat ng mga kasi pare. Kasi siya yung taga-tugtog. Mala jukebox. Naku, pag na-discover nila yan. Mala jukebox nga. Si Satch at si Among Joel, mga mala jukebox pala. Sabi nga ni Among Joel, parang pinindot lang ako, bigla akong kumakanta. At saka yun isang kwento pala kay Pope Leo the Great. Ano po? Ayun, paglulusubin sana ni Attila de Hun, di ba? Teka, tita, sino nga uli si Attila? Bakit yan napakasikat? Ayun ang mga, kumbaga sa panahon natin ay hindi pwedeng banggitin. Hindi nga. Yun nanggugulo, nang nangansak, Barbarians, oo. Sila yun mga, basta lang kung gusto nilang kunin yun, anong kayamanan ng isang lugar na ito. O kaya hihingiin niya yun dowry, outside sa pera, kasama na yun babae, ganon. Naku, nga. Kaya rape and pillage yung tawag nila rape and pillage so, tawag. And when they say that, it's not necessarily yung humans, yung nilalapastangan, di ba, tita? When you say, talaga. kaya the sacking of Rome, ganun yung tawag The rape of ganito, rape of Nanking, di ba? Naku, yung pinanggalingan natin yan, tita, di ba? Sa China. Ibig sabihin, talagang nilapastangan yung bayan. So, nung nangyari po yun yung parang the siege, di ba, tita? So, ano po yung ginawa ni Saint Leo? Actually, hindi clear yun kwento pero siya, isa sa tatlong pumunta kay Attila, sumulubong sa kanya at nakiusap. At saka kanyang pakiusap o pag-explain sa kanya, it changed the mind of Attila de Hun na umatras. So, although hindi naman natin talaga historically alam kung ano talaga yung dahilan, bakit umatras? Kasi kung hindi naman naniniwala sa Diyos yun. Opo. Tsaka, kung may Diyos man siya, iba. So, ano ba talagang dahilan? Bakit? So, nire-refer nila na yun ang sagaling ng pagsasalita ni Pope Leo. Convincing siya. Meron siyang powers of persuasion. Ba, talaga namang yung santong to, no? No wonder. Ayan, pinararangalan siya bilang doctor of the church. Naku, tita, mahigit isang kalahating nahati na pala yung oras natin. Break muna po tayo. Okay.
Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Tita, may nagtatanong dito, yung mga doctors of the church, parang pag namatay daw ba, kunyari, na-canonize, pwede na silang i-declare na doctors of the church? Or kasi nung isang beses, yung kwentuhan namin ni Among Jean, nandito na po yata kayo nung sabi niya, ilan lang yung alam niya, hindi na niya alam yung ibang mga doctors of the church. Di ba yung biro ko sa kanya, kasi Among, bago yung mga yan. Nung nag-aaral po kayo, hindi pa siya declared na doctor. Ang pagkakaalam kong pinakamadali ay pinakamaiksing panahon na na-declare na Doctor of the Church ay si Saint Alphonsus Liguori. Within 84 years lang na-declare siya. Oo. Pero outside of him, wala na. Talagang nagbibilang ng hundreds of years. Bakit nga ba hundreds of years? Kasi ganito po yan. Yung listahan ng doctors of the church, tita, di ba nung simula, ilan ba yung mga yan? Saka yung kasunod pala si Saint Therese of Lisieux. 100 years siya bago siya na-declare. Saktong 100 taon. Nung una pala, tita, yung mga doctors, 8 lang yata yan eh. Oo. 4 doctors of the Western Church. Oo. Yan yung mga San Agustin, Gregory the First, Saint Jerome, and Saint Ambrose. Bakit nga ba sila na-declare na mga doctors of the church? Kasi, yan yung mga pagtuturo nga nila, di ba, tita? Yun ang naging basehan nila. Oo. Yung mga reforms na, kasi hindi tulad ngayon, reforma ng isang office, reforma ng gobyerno, o pagkatapos palitan yung mga tao, tapos na. Oo. Pero noong unang panahon, yung mga reforms, may continuity. May continuity, tsaka nakasulat. Oo. Pinalitan mo yung ganito, tapos may napakahabang explanation kung bakit. At yung explanation na yun yung nagiging pagtuturo. So, alam ng mga tao kung bakit ginawa yung ganito at yung ganyan. Tapos, yan po yung mga great doctors of the Western Church. Kasi, di ba, may East and West na naman dati, kahit nung hindi pa tayo nagkakahiwalay. Yung West, yun po yung nasa Roma, di ba, tita? Oo. Tapos yung East, yan yung nasa Constantinople. Oo. So, yan kinikilala yung kumbaga, sila sikat doon sa lugar nila, ganon. Parang ganon. Yes. Tayo kasi, tapos yung mga great doctors naman ng Eastern Church, si Saint John Chrysostom. Oo. Tapos yung my darling classmate, yung katabing baryo mo, si San Basilio. Saint Basil the Great. Tapos si Saint Gregory of Nazianzen. Oo. Tapos si Athanasius of Alexandria. Sila yung mga great doctors of the East. Oo. And then, later on, syempre, dumadami yung ating mga santo, dumadami yung ating mga kinikilala, o dumadami yung mga nadidiskubre na namuhay pala ng ganito. Di ba kung minsan, tita, ngayon, alam lang natin, may narinig tayo, yung monk na ganon sa ganitong lugar daw, banal daw yun, in Kapampangan, tango ka mo. Pero later on, nadidiskubre yung mga sinulat pala nun, ganun pala yun. Galing, oo. Ang galing pala. Tapos namuhay pala yun ng ganyan, ganito, ganyan. Parang, di ba nung una, tita, si Pope Francis, okay, sino yan? Oo. Cardinal Bergoglio. Tapos habang tumatagal, nung cardinal pala yan, ganito yan. Oo. Bago pala siya naging cardinal, nung bishop siya, ganito pala yan. Humahaba yung listahan until mas nakikilala sila. Yes, mas nakikilala hanggang makikita mo na yung kabuuan ng kanyang katauhan. Doon po siguro pumapasok yung inyong nabanggit, tita, na second requirement, yung high degree of sanctity. Sanctity, oo. Kasi pag una hindi mo naman alam eh. Siyempre, pag bago pa lang Pope sila, hindi mo talaga alam kung ano talaga yung buhay nila. Kasi pag sinabing sanctity mo, hindi lang naman ngayon lang, Pope, ako magbabait ako ngayon. Hindi pwede yun. Hindi instant kasi yung kabanalan eh. Skill din yan kahit papano. Oo. So pag nalaman na yung buhay ng tao, na hukay na kumbaga, doon malalaman yung kanyang degree of sanctity.
casualty. Kaya yung sabi po ninyo, tita, di ba, hundreds of years muna kung minsan bago madidiscover o kunyari, may namatay ngayon na gusto nilang ipa-declare na santo, itatrabaho yan. Pero patuloy yung pag-uugat, patuloy yung trabaho. Oo. Hindi yan natatapos until pag na-discover na nila, ay, ganito pala yung taong yan, hindi pala yan basta-basta. Yung tinuturo pala niyan, ganito. Kaya pala ganito yung pagtuturo niya kasi yung pamumuhay niya, ganyan-ganyan. Diba? Kung mabubuo. At sa paglalahad na ganito, makikita na nila yung kabuuan ng isang tao at pwede na siyang ipa-declare. Pwedeng maging candidate siguro. Oo. Pero ang tagal talaga kasi proven muna dapat. Hindi nagbibiro yan. Opo. And then later on, yung mga santong naging na-confer na title ng doktor, may kanya-kanyang description na. Opo. Saint Thomas Aquinas, tinawag na angelic doctor or common doctor. Kuminsan universal doctor. Tatlo, ha? Si San Agustin, tita, di ba? Doctor of Grace pala. Grace, oo. Doctor of Grace siya. Si San Buenaventura, Seraphic Doctor. Oo. Tapos si Saint Anselm, Magnificent Doctor. At pwede Marian din, Doctor. Kasi may siya, may mga pagtuturo, di ba? Ukol sa ating birheng ina o Virgin Mary. Tapos yung nababanggit natin na patron of ng mga internet, di ba? Sabi mo si Saint Isidore. Doctor of the Church din siya. Of Seville. Yes. Hindi si San Isidro, ha? Iba siya. Iba si San Isidro Iba si San Labrador. Isidro Labrador. Iba si Saint Isidore of Seville. Pareho kasi silang Espanyol. Oo. Pero si San Isidro, isang Isidro Farm, na farmer, oo. Labrador, yan yung napakapayak ng pamumuhay. Very simple person. Oo. Itong si Saint Isidore of Seville, bishop siya. yan yung napakataas ng pinag-aralan. Kaya nga sabi ni Among Jean, siya daw yung ancient Google. Google. Among Jean talaga. Tapos si Saint Francis of Sales, San Francisco de Sales. Oo. Tawag naman po pala sa kanya Doctor of Charity. Oo. Ang dami, marami pala yung mga yan. Oo. Isang beses, sige, papasadahan natin. Tingnan natin. Naku, umabot nga tayo ng oras ng pamamaalam. Tingnan natin bukas. Baka naman pwede nating enumerate yung half of the episode. Sino nga ba tong mga doctors na to? Hindi pala ibig sabihin ng doctor of the church. Meron silang daladalang mga stethoscope. At hindi rin ibig sabihin manggagamot sila. Oo. Hindi. Manggagamot ng kaluluwa. Manggagamot ng kaluluwa. Ay, ang ganda naman nun, tita. Ay, umabot na naman po tayo sa oras ng ating pamamaalam. Kailangan muna nating tapusin ang ating episode. At babalik naman po tayo bukas, with or without Among Jean. Okay. Tapusin po natin ang ating episode sa isang dasal. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganon pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghirap o suliranin, paggaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama po ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoon Hesukristo, nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. Magkita-kita po tayo bukas.
Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Iligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa